Excited ka bang mag-invest? Pero at the same time, takot ka ring magkamali? Well, bago mo ilabas ang pinaghirapan mong pera, panoorin mo muna to. Dahil baka isa ka sa mga gumagawa ng 5 karaniwang pagkakamali ng mga first-time investors. Sa panahon ngayon, parami ang mga Pinoy na gustong pasukin ang mundo ng investing. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero ang katotohanan, karamihan sa kanila walang malinaw na plano. Nakikiuso lang, sumasabay sa hype sa social media, o kaya naman, basta na lang nagtitiwala sa kung sino-sinong guru. Ang resulta, kahit may inilabas na puhunan, nauuwi lang sa pagkalugi, pagsisisi, at financial burnout. Hindi dahil masama ang pag-i-invest, kundi dahil mali ang diskarte mula sa simula. Hindi ito sugal. Ito ay isang skill na kailangan pag-aralan. Kaya naman, alamin natin ang top 5 common mistakes ng mga baguhang investor at higit sa lahat kung paano mo ito iiwasan. Unang-una at pinaka-common sa lahat, investing without research. Ito, yung papasok ka sa isang investment dahil lang trending o dahil sinabi ng kaibigan mo na malaki daw ang kita niya doon. Tandaan, ang pera mo, responsibilidad mo. Bago ka maglagay ng kahit isang piso, gawin mo muna ang iyong homework. Ano ba yung kumpanyang yon? Ano ang business model nila? Ano ang track record? Huwag kang maging blind follower. Aralin mo kung saan mo ilalagay ang pera mo. Huwag kang umasa sa sabi-sabi. Pangalawang pagkakamali, ang all-in mentality. Hindi ito sabungan o kasino kung saan itataya mo lahat sa isang manok. Sa investing, may isang golden rule. Don't put all your eggs in one basket. Kahit gaano ka pa kasigurado sa isang investment, laging may risk. Kaya napakahalaga ng diversification. Ibig sabihin, ikalat mo ang iyong puhunan sa iba't ibang uri ng investments. Kahit maliit pa lang ang capital mo, pwede kang mag-diversify. Pwede kang maglagay ng kaunti sa stocks, sa mutual funds, o sa ibang assets. Sa ganitong paraan, kung bumagsak man ang isa, hindi damay ang buong portfolio mo. Pangatlo, at isa sa mga dahilan kung bakit marami ang sumusuko, walang malinaw na goal. Kapag tinanong mo sila, bakit ka nag-i-invest? Ang sagot, basta, gusto kong kumita. Hindi sapat yan. Ang pag-i-invest ay dapat may purpose. Para saan ba yan? Para ba sa retirement fund mo pagtanda? Para sa down payment ng pangarap mong bahay? O para palaguin ang emergency fund mo? Kapag malinaw ang goal mo, mas madali kang makakapili ng tamang investment na babagay sa'yo at mas magiging disiplinado ka sa pag-iipon at pag-i-invest. Pang-apat na mistake, emotional investing. Ito yung kapag nakita mong bumagsak ang market, bigla kang magpapanik at ibebenta mo lahat ng investments mo kahit lugi. Tapos, kapag biglang tumaas at nagka-hype, doon ka naman bibili sa pinakamataas na presyo. Ang resulta, bili sa taas, benta sa baba. Palaging talo. Ang market natural na may ups and downs. Kailangan mong matutunang i-manage ang emotions mo. Huwag magpadala sa takot o sa kasakiman. Stick to your plan. Tandaan, ang investing ay isang marathon, hindi sprint. At ang panghuli, ikalimang pagkakamali, ignoring risk and time horizon. Hindi lahat ng investment ay pare-pareho. May mga high risk, high return, at may mga low risk, low return. Kailangan mong alamin kung ano ang risk tolerance mo. Gaano ka kakomportable sa posibilidad na malugi. Kasabay niyan ang time horizon mo. Pang short term ba? 1-3 years? O pang long term? 5 years or more? Ang goal mo. Kung short term lang ang goal mo, hindi para sa iyo ang mga volatile na investments tulad ng stocks. Kung long term naman, mas makakayanan mo ang mga market fluctuations. Itugma mo ang investment sa iyong goals at timeline. Ayan ang 5 pagkakamali na kailangan mong iwasan para maging matagumpay sa iyong investment journey. Tandaan, ang sikreto ay hindi lang sa pagkita ng pera, kundi sa paggawa ng matalinong desisyon. Sa susunod nating video, bibigyan kita ng step-by-step guide paano mag-set ng investment goals para sa mas matalinong diskarte. Kaya kung gusto mong matutong mag-invest ng may direksyon at hindi lang umaasa sa dasal, i-click mo na yung subscribe button at i-turn on ang notification bell.
Maraming salamat sa panonood at see you sa next video.